Iginit ni Vice President Sara Duterte na meron na umanong nabalangkas na flood control master plan ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, nagbitiw ang bise ng panibagong patutsada laban sa mga lider ng bansa. Bagamat walang tinukoy na pangalan, sabi ng bise, ang mga pinuno ay hindi raw dapat mabuyo ng pera, cocaine o champagne. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasunod ng kanyang mga batikos laban sa Administrasyong Marcos, kabilang ang tungkol sa kawalan ng flood control master plan ang bansa, muling bumanat si Vice President Sara Duterte. Sa inilabas niyang pahayag ngayong araw, sabi niya, noong paraw 2016, may pinasimulan na ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na Master Plan and Feasibility Study for Flood Control. Nailathala daw ito noong July 2023. Kaya tanong niya, baka raw gusto nang pondohan ang mga infrastructure projects na naaayon sa Master Plan. Hindi malinaw kung anong master plan ang tinutukoy ng Vice Presidente. Pero noong 2023, merong inilathalang Master Plan and Feasibility Study for Flood Control and Drainage para sa Davao City, ang Japan International Agency o JICA. Matapos itong hilingin ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang pahayag, pinasalamatan nga ng Vice Presidente ang JICA. Matatanda ang naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan na kailangang gumawa ng National Flood Control Plan dahil hindi raw uubra ang kanya-kanyang plano. Talagang it's going to have to be a national plan. Yes, Oo. comprehensive. It will have to be a national plan. And as I keep saying, you cannot do this one province, one town, one. It has to be, it will cross regions, itong plano na ito. Pero bukod sa flood control master plan ng bansa, may dagdag batikos pa ang Vice Presidente. Ayon sa Vice, ang mga pinuno daw ay hindi dapat mabuyo ng pera, cocaine o champagne. Sabi pa niya, ang mga pinuno daw ay hindi dapat ginagawang tagahawak ng champagne glasses. Walang tinukoy na pangalan ang Vice Presidente sa kanyang pahayag. Pero matatandaan sa Van d'Honor sa Malacanang, naging usap-usapan ang insidenteng ito nang kunin ni First Lady Liza Araneta Marcos ang champagne glass na hawak na Senate President Cheese Escudero at inumin ang laman nito. Ang champagne glass ibinalik din kay Senator Escudero. Paliwanag noon ng First Lady, nagbibiroan lang daw sila noon Escudero. Sabi naman Escudero, naging gentleman lang daw siya sa First Lady. Matatandaan din ang controversial na viral video na inilabas ng mga taga-suporta ng mga Duterte ng lalaking may sinisinghot na tila puting bulbos. Nauna nang inideklara ng PNP, NBI at DICT na peke ang video at iginiit na hindi si Pangulong Marcos ang makikita rito. Sa panayam kahapon, sinabi rin ni VP Sara na nakapulong niya kamakailan sina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa na humihingi raw ng kanyang suporta para sa eleksyon 2025. Did they directly ask po for your help para sa 2025? Yes, merong ganun na conversation na nangyari. Yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers and I want to scan the political landscape. When you say antayin ang number, are you referring to the ranking of the said candidates po, ni si Senator Bato at Senator Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys. Meeting? Para sa GMA Integrated Yes, News, oo. Marisol Abduraman, Meron nakatuto dinner, 24 meeting. oras.